Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, pag-uusapan natin itong tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, hala ano ba to? Na naman letter J? Diyos ko mga J, hanap kayo ng ibang lalaki. Walang nagmamay-ari, respeto naman kayo sa kapwa nyo artista. Babae kayo, wag? Ma, di gusto ang mga arte nyo sa lalaki. Iba si Paulo. Naghahanap ng matinong babae, kaya preno, bigyang respeto ang sarili. Thank you, Durs. And God bless always. Love Kim Pao. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Cole. Another J na naman itong nagkakagusto kay Paolo Avellino. Nakakaloka lang, di ba? Talagang habulin si Paulo na mga may letrang J na artista. Pero wag kayong magbahala or mag-alala, Ginang Norma Cole, dahil alam naman natin si Paolo Avellino, hindi po ba? Ayaw niya po yung babae po ang lumalapit sa kanya. Lalo na ngayon mga kakimpaw na si Paulo ay meron na pong Chinita Princess. Deadman na lang yan ni Paulo Avellino. And also, kahit na sinabi niyang crush niya si Paulo Avellino mga kakimpaw, kita naman natin, di ba, na deadma si Paulo. Para niya na din kasing kapatid itong si J number 2 and sobrang bagets mga kakimpaw. Unlike kay Chinita Princess na talaga namang matured na ang isipan at ang iniisip na nga po ay yung pagpaplano ng pamilya kasi nga po nasa tamang mga edad na sila. Kaya kampante lang po at wag tayong mabahala kay Paulo pagdating dito sa isa na namang J, okay? So maraming salamat sa komento Ginang Norma Cole, God bless po and mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, good PM Dre, same with Kim. Ang daming nagkakagusto sa kanya. She is oozing with the sex appeal, so with Paulo. Sana'y pagkasal na kayong dalawa, lagi niyong tandaan yung mga deal breaker na binanggit niyong dalawa noong interview niyo kay Bianca Gonzalez. Ikaw, Paulo, ang maging at kasi sabi mo ayaw mo ng mata pobre, malande at pinapayagan ka ni Kimi na maglaro ng 12 hours. Okay na yun na oras kaysa ilabas at makijoin sa mga lalaking mahilig sa babae. God bless you both. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Sobrang laki po ng pinagbago ngayon talaga ni Paula Avellino. Simula po nang nakilala niya si Chinita Princess. Kung dati mahilig po siya sa gala, sa barkada, ngayon po kasi bahay-trabaho na lamang siya. Mas gusto niya na lamang pong mag-online game kaysa bumarkada. Mature na din kasi si Paula Avellino mga kakimpaw ngayon na ang dami niya pong napagdaanan sa kanyang buhay. Kaya kailangan niya na po talagang magbago, magtino dahil kung ganon at ganon pa rin po siya hanggang ngayon mga kakimpaw, alam niyo wala talagang magiging stable or maayos po na buhay itong si Paulo kapiling ang kanyang magiging asawa. Kasi si Kim Chu talaga mga kakimpaw, si Kim Chu na po yung parang perfect wife kumbaga para kay Paulo Avellino. Kaya sana ingatan niya po ito. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito. Tunahin na nga nating pag-usapan ng update po dito sa ginagawa pong pamimigay ng flyers and syempre ng mga banner dito po sa Edmonton, Canada. So ito pong update. Sabi nga dito, Seafood City, Edmonton right now at 12:40 is busier than usual.
Let's Go Edmonton, daming galing sa simbahan. So nakikita niyo po dyan mga kakimpaw yung picture. Meron pong may banner dyan na nilagay nila para sa Kimpaw World Tour na talaga namang pinapakita po nila sa mga taga Edmonton na meron pong magiging ganap or show si Kim and Paolo Avellino dito po sa Canada. So napakalaking tulong po niyan dahil once na meron tayong mga OFW po na gusto ring makanood ng show, di ayan, nalaman po nila dahil po yan sa effort na ginagawa ng mga Kim Pao fans. Kaya maraming salamat sa effort at sa pagbibigay nyo ng ah, suporta kay Kim and Paolo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin kung paano po makaboto para po dito yan sa 6 Tag Awards Chicago. So, buti na lang may nag-share po dito sa X. Sabi dito, how to vote sa FB, sa TikTok at sa IG. Follow all the tag accounts, FB, TikTok, IG. Look for your nominee official PubMat. Save, like, repost, and comment. I followed and vote nominee for 6 Tag Awards Chicago category, and I challenge Tag a friend to do the same. So vote via Patreon, download the Patreon app, purchase digital voting points, and message them your votes through the apps. Voting period March 20 to 31, 2026. So meron pa tayong ilang araw para bumoto and finalist dito si Kim and Paulo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang kaganapan dito po sa France kay Paolo Avellino. So nakita nga natin mga kakimpaw yung another video na binahagi po ni Mama Tonette sa kanyang Instagram story. So kung kahapon, picture-picture lamang po yung shinare ni Ma'am Tonette, ngayon mayroon na pong video. And nakita nga natin sa video na yun, yung mga nakalagay na food sa table. Sobrang daming seafoods. Andyan po yung, anong ba tawag dito, merong hipon. And ayan po mga kakimpaw, oh. Mga seafoods yan na favorite po ni Paolo Avellino. Alam naman natin na si Paolo po ay hindi masyadong kumakain, or hindi kumakain ng mga karne-karne. Talagang vegetarian siya mga kakimpaw at ang hilig niya lang talaga yung mga seafoods, mga pagkaing dagat. So ngayon, ang tanong, kanino yung mga seafoods na yan? So, itatanong pa ba natin, sino bang mahilig sa seafoods? Walang iba kundi po si Paolo Avellino. Pero syempre, hindi po natin nakita dito sa video na to si Paolo mga kakimpaw. Only foods lamang. Tapos habang binibideo nga po yung mga foods na yan, sobrang tahimik ng kapaligiran kasi pinapakinggan ko yung mga paligid, kung mayroong magsasalita, wala mga kakimpaw. Ang naririnig lang natin yung mga nasa paligid nila, yung malalayo po mga kakimpaw na customer. Pero yung mga kasama nila dito sa isang table, wala po talaga, sobrang tahimik. Pinapakinggan ko nga baka meron tayong pamilyar na boses na marinig, pero wala, sobrang tahimik mga kakimpaw. Talagang napakahusay mag-ninja ni Kim and ni Paulo. Kasi until now, sobrang tahimik pa rin po nila mga kakimpaw eh. So 1 week to go na lang at pauwi na po si Chinita Princess dito po sa Pilipinas. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.